Hello mga kababayan, magandang gabi pong muli. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Depende. Depende kung nasaan kayo. Ngayon naman po pag-usapan natin itong himutok ni Paulo Duterte, itong anak ng dating Pangulo, Digong, at kapatid ng Vice President Sara Duterte. Ano po ba ang hinihimutok nito? Ito pong si Pulong, alam natin, congressman po ito sa ngayon. Umpisa itong naging congressman nung panahon ng kanyang tatay, nung presidente pa yung kanilang ama, na kung saan pati yung naging mayor, pumalit na mayor ng Davao, ay si Sara Duterte, yung kanyang ate. Ngayon, alam naman po natin na kapag kung sino ang nakaupo na Pangulo, ang kanyang mga alipores, kanyang mga suportador, kanyang mga tao, mga kakampi, sila po ang namamayagpag, di ba? Given na yun eh. Ngayon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sino ba ang mga namayagpag nun? Natural yung mga ano niya, mga minions niya, mga kampi niya, including itong si Pulong Duterte dyan sa House of Representatives, na kumbaga dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama na Pangulo, na yung House Speaker noon na si kaibigang matalik din ng Pangulong Duterte na si Pantaleon Alvarez, yun ang Speaker of the House, na although later on na napatalsik ni Gloria Arroyo sa tulong ni Sara Duterte, kaya ang pumalit ay si Gloria Arroyo, na isa ring kakampi pa rin naman ng Duterte. So ganun-ganun lang yun, di ba? Ganun na yun ngayon sa politika kasi natin, na walang kakwenta-kwentang politika sa Pilipinas. Kung sino ang nakaupo, namamayagpag yung mga namamayagpag ang mga kampon, the worst term na pwede natin gamitin, mga kampon ni Duterte, parang kampon ni Satanas, no? Nung panahon ni Duterte, bilang Pangulo, di ba, Pulong, ikaw yung chairman ng Committee on Appropriations, Accounts and Appropriations, yung namamahala ng pera, yung pamumudbud ng pera, di ba? Yung pagpirma kung kanino mapupunta yung mga budget. Kontrolado mo. Siyempre, sino ba ang nagtalaga sa'yo dyan? Yun ding ama mo, through his friend, Pantaleon Alvarez, the Speaker of the House. O ngayon, na napalitan na ang Pangulo, Bongbong Marcos na. Well, ganun din naman ang sistema. Wala eh. Alam niyo, ito kasing politika natin sa bansa natin, parang hindi na talaga mawala yung sistema nung during pa. Napulot natin yan sa mga Kastila eh. Yung mga palakasan, yung mga warlordism, feudalism, kasike. Napanood natin yan sa mga pelikula, mga drama noong araw, na yung mga istorya ay nanggaling pa sa panahon ng Kastila or right after ng panahon ng Kastila. Influenced pa rin ng Kastila yun. Kasi sila, Europeans, ang government kasi nila yung kaharian, kings and queens, na kumbaga, sila yung nagahari sa kanilang lugar. Hindi ini-elect ng
mga tao, hindi pinipili ng mga tao, kundi dati na silang nandiyan at yung ipinapamana na lang yung mga posisyon, yung kaharian. So yun ang nadala dito sa atin ng Europeans, ng Kastila. Yung pagiging kingdom, kingpin. Kaya kita mo ang politika natin. Sa Cavite, sino ang namamayagpag? Dito sa Albay, sa Camarines Sur, sino? Sa Sorsogon, iisang pamilya. Isa o dalawang pamilya na nagpapalit-palitan lang. Wala nang pagkakataon yung iba na gusto ring maglingkod. Guns, gold, and goons. Gold, guns, and goons. Kung sino yung may pera, sino mayaman, sinong malakas, sino ang magaling manakot, sino yung may private army, sino yung maraming pera, kahit walang utak, kahit yung wala namang interes na magtalagang totoong maglingkod sa mga tao. Kundi ang pinaglilingkuran sariling pamilya, sariling angkan. Ngayon na ang nakaupo ay isang Marcos Romualdez. Ganun din. Sino yung House Speaker? Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo natin. At yung dating posisyon po ni Pulong Duterte nung panahon ni Digong, Tatay Digong, napunta na ngayon, ang may hawak na ngayon ay si Yeda Romualdez, asawa ni House Speaker Martin Romualdez. Sila ang may hawak ng kaban, budgeting. Ganun din. Walang pinagkaiba. Pero at least, kung papipiliin tayo, hindi masamang magkumpara. Wala tayong magagawa, wala tayong magagawa, kundi makukumpara natin. Kahit papano, yung panahon ngayon ni Marcos, kahit papano, wala namang mga EJK, walang war on drugs, na kagaya nung klase ng war on drugs ni Duterte. Kahit papano yung inaasikaso naman yung pangangailangan ng bansa, ng mga mamamayan, at lalong-lalo na yung pagtatanggol sa bansa, sa teritoryo natin. Kahit papano, this is much better than the previous one. Sa totoo lang, hindi ko ito ipagpapalit. Yung mga ginagawa dyan na mga paghawak ng mga masiselang posisyon dyan sa Kongreso, given na po kasi Hindi ko sa sinasang-ayunan mga kababayan. Hindi ko sinasabing tama, mali Mali pa rin. Kaso, paano natin yan mapipigilan, mawawakasan? Sila rin naman ang sila lang ang pwedeng magputol sa ganyang klaseng sistema. Sila. Kaya nga, ang magagawa na lang natin, kung ang talagang mapipili nating Pangulo, kahit papano may malasakit sa mamamayan at sa bansa, kumbaga lesser evil. Kasi hindi natin sinasabi na walang nangyayaring anomalya sa administrasyon ngayon. Hindi na po yan mawawala. Hindi na talaga mawawala. Maging malinis man po ang Pangulo, may mga dyan sa baba, mayroon yan. Hindi naman yan talaga makukontrol.
Ngayon, balikan natin itong si Pulong na naghihimutok, nagtatampo, nagrereklamo na kesyo parang hinihigpitan yata yung pagre-release ng pondo para sa kanya, para sa Davao. Na even daw yung Senado na kahit papano may mga kakampi siya, sila, dahil nandiyan yung mga kampon din nila na sila Bato, si Bongo, si Robin, kung sino-sino pang si Aime. Pero, ang balita daw niya, pati mga Senado daw ay kinakausap na wag silang bigyan, wag bigyan ng project ang Davao. Ba't ka nagre-reklamo, Pulong? Nangyari na yan nung panahon ng tatay mo. Di ba yung lahat ng mga project na ibinuhos din sa Davao? Did you forget? Did you forget pala? English kasi. Nakalimutan mo ba? O yan. Ito yung magkakamali, Tagalog. Nakalimutan mo na ba, Pulong? Panahon ng tatay mo, binuhusan ng mga proyekto ang Davao, ang Mindanao, lalo niya na sa Davao. Siguro ko naman ngayon huwag kang magreklamo. Hindi ka pa rin nakontento. Ang lagay ba hindi ko sinasabing tama pero kumbaga, maging masaya ka na lang. Kasi kumbaga, nung panahon ng tatay mo, namayagpag na kayo, namayagpag ang Davao, nagkinabang ang Davao. Bakit ka magre-reklamo? Ganyan din kasi ang ginawa ninyo noong panahon ninyo. O ngayon nararamdaman mo na yung pakiramdam din nung mga iba noong araw. Noong kayo ang nasa cloud 9. Masakit, di ba, Pulong? Siguro ito si Pulong, inaantay na lang dito na matuloy ang kudita, mapalit yung atin niya, or kung hindi man, and let us hope na hindi. Ako mismo, ayaw ko. Hindi pwede. Patapusin natin ang termino ng Pangulo natin hanggang 2028. And then after that, magkakaroon ng eleksyon, si Pulong ay umaasa na maluluklok yung kapatid niya. Pero ako, sana wag. Dahil yan po ang magiging pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Mas matindi pa yan doon sa naranasan natin sa 6 na taon ni Digong Duterte. I tell you. Kasi po itong si Sara Duterte, mas matindi po ito. Nakikita naman natin sa pag-uugali. Mas matindi ito kay Duterte, sa tatay. Kita nyo, ultimong si tatay niyang Digong Duterte, na shock doon sa ginawa niya noon na binugbog nito ni Sara, yung sheriff, nung mayor pa ito sa Davao. Ultimo yung tatay niya, hindi makapaniwala. Although alam niya na kayang gawin ito ni Sara. Pero ibig sabihin, yung tatay, si Digong Duterte, mukhang wala siyang ginawang ganito na nananampal ng tao, ng isang opisyal din yun ng gobyerno, di ba? Yung sheriff. Tao sa hukuman. Wala naman tayong nabalitaan na ginulpi ni Duterte sa harap ng publiko. Kaya mas matindi po itong si Sara. Mas baliw ito Mas mas madugo ito. Pa-cute-cute lang yan kung nagsasalita. Pa-cute-cute lang. Pa-charm-charm. Kung magsalita, parang bata. Tinatakpan lang yung katotohanan. Kaya ako, marami dyan na nanonood sa akin na minumura ako. Troll.
mga supporter ng Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Pero sana naman po, through this vlog, and yung mga vlogs din ng mga anti-Duterte, sana naman magising man sa katotohanan, magising po ang malinawan ng isip na itong Duterte po na ito ay hindi pwedeng suportahan. Alam nyo, kapag nangyari na si Sara Duterte ang maging pangulo ng bansang ito, kawawa kayo. Kawawa ang bansang ito. Hindi po malayo. Diktadora po ito. Mas matindi pa ito sa tatay. 10 times na mas matindi ito. Sa confidential fund na lang ng mayor sa Davao, dinoble yung amount ng confidential fund ng tatay niya. At nananakit ito publicly. Siga. Yung tatay na Duterte, kahit papano yung tiyam niya, yung palabiro. Ay nako. Kaya mga kababayan, itong si Pulong, nakalimutan mo na ba yung parati sinasabi ni Erap Estrada noon? Weather lang yan. Nagkaroon na kayo ng weather ninyo. Ito, weather naman ito ng iba. Kaya, alam mo na kung paano. Masakit, di ba? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang at thank you for watching. See you in my next vlog. Peace.